안녕하세요 여러분, 힘내 한국어입니다. Ito po ang lesson 3 para sa ating mga Filipino learners na gustong matuto step by step sa pag-aaral ng basic Korean grammar. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay adjective plus verb, asoyo, osoyo. So kung natatandaan natin sa previous lesson natin, ang pinag-aralan po natin ay adjective, verb plus ayo, oyo. Okay, so halos parehas lang po sila ng rules kung paano natin ikakabit or ia-attach sa ating adjective at verb. Pero syempre ang kaibahan nila, ito ay asoyo, osoyo. Sa lesson 2 natin ay ayo, oyo. So, itong lesson 3 natin, ito ay tinatawag nating past tense. Past tense siya. So, yung nakaraan ay present tense. Ito naman yung past tense version ng ating polite form speech style. So, kagaya dito sa ating sample sentence, hakyoe kasoyo. So, yung nakaraan, hakyoe kayo. I go to school. Ito naman, nagpunta ako sa school. So, pag-aralan natin kung paano ba natin to ikinakabit sa ating adjective o kaya naman sa ating verb. So, reviewin natin. Adjective, ito yung mga salita na ginagamit natin upang ilarawan natin ang isang tao, isang bagay, isang hayop, at iba pa. So, kagaya ng mga salitang sumusunod. Maganda, mapayat, matalino, masipag, mga salitang adjective naglalarawan. Sa English, yung halimbawa pretty or beautiful, smart, etc. At yung mga verb naman, ito naman yung mga salitang tumutukoy sa paggalaw, sa motions, sa mga movements, kagaya ng halimbawa, kumakain or eating, natutulog, or sleeping, nag-aaral, studying. Ganun po yung mga verb natin. So, same lang sila ni polite form. Ito ay isang polite speech style ending din siya. So, yan, ginagamit din natin to between sa ating mga family, sa mga kaibigan natin, at sa mga close acquaintances natin. Halimbawa, sa trabaho. So, same siya. Kumbaga, ito ay past tense form lang siya. Natapos na. Ibig sabihin ng past tense form, tapos na ang pangyayari. Tapos na siya. Nakalipas na. Yung present tense ay kasalukuyan. Ito naman ay tapos na, lumipas na siya. Yan. Kagaya ng binanggit ko ay same lang siya ng paraan kung paano natin siya ikakabit sa ating mga adjective or mga verb. Kagaya doon sa ating present tense. So, kung ang ating adjective o ang ating verb stem ay nagtatapos sa vowel a or sa vowel u, ang ikakabit natin or ang i-attach natin ay asoyo. Asoyo. Kung doon sa present tense, ang ikakabit natin ay ayo, ayo, dito naman ay asoyo. Asoyo. Okay, so, halimbawa last vowel natin, dito sa case natin, last vowel natin ay vowel A. Pero ang kanyang huling letter ay consonant or may patsim. Ang ikakabit natin ay buong asoyo. Buong asoyo. Okay, the same siya kay present tense. Nagtatapos sa vowel A, pero ang huling letra niya ay consonant or may patsim. Ang ikakabit natin ay buong ayo. Kasama itong bilog na to, si iyang, yan, ayo. So, same siya dito. Buong ito ang kukuhain natin at ididikit natin siya sa ating verb stem. So, ano ba ang halimbawa niya para mas malinaw? Yung salitang anta, yan po ay umupo. Upo, sit. Anta, kapag tayo ay magko-conjugate, tandaan natin ang ating adjectives at verbs, lagi po yang nagtatapos sa da. So, ito po yung dictionary form or tinatawag nating base form. Kapag magko-conjugate tayo, i-remove natin si da.
Pag ni-remove natin si da, matitira ang tinatawag nating stem. Okay? Either adjective or verb stem. Sa stem natin, dito natin ikakabit ang buong asoyo. Dahil ito po, ang huling vowel niya ay a, and then ang huling letra niya ay consonant or meron siyang patsim. Kaya kukuhain natin buong asoyo. So, yan ang pagsasamahin natin. Ang magiging resulta niya ay ganito. So, ang past tense ng upo, to sit, ito present tense, ang past tense niya ay 앉았어요. 앉았어요. Umupo. I sat down. Umupo. 앉았어요. 앉았어요. 자, 여기 next example natin. 받다. To receive. 받다. Base form niya, dictionary form, 받다. Conjugate natin, tanggalin natin si da. Matitira ang ating stem. Pat. Dahil ito, ang kanyang huling vowel ay a. Sabi, huling vowel ay a. Pero ang kanyang huling letra ay consonant or patsim. Kukuhain din natin yan ng buo, kagaya sa case niya. So, kakabit natin si asoyo. So, magiging ganito po ang kanyang resulta. 받았어요. 받았어요. So, ang past tense ni 받다 ay 받았어요. Ang present tense niya ay 받아요. Past tense ay 받았어요. Tagalog na tanggap. Sa English, receive. 받았어요. 받았어요, 앉았어요. Pag naman po ang huling vowel at huling letra, okay, huling vowel na siya at siya rin yung huling letra, last letter, is vowel a, ang ikakabit natin sa asoyo ay ito lang po. Tatanggalin na natin ito. Kasi parehas na silang a. Diba? One a is deleted. Kagaya sa present tense natin, a plus ayo, i-delete natin yung isang a. Kumbaga, kuhain lang natin dito yung yo. So, magiging kada, kayo. Dito naman, tanggalin na natin ito, kasama si iyong, ito lang ang kukuhain natin. Example, kada, to go, tanggalin natin si da, kuhain natin ng stem, plus itong parte na to. Dinilit na natin ito kasi parehas naman silang a. So, ganito yan kapag pinagsama natin. Kasoyo. Yan, diba? Ka, tapos, ikakabit natin ito. Dito natin ilalagay sa ilalim si double shield. Tapos, ganito na yan. Ganito ang magiging resulta niya. Kaya ganito po ang kanyang kinalabasan. Kasi, syempre, si patsim, dito natin yan ilalagay sa ilalim. Okay. So, magiging ganito po ang kanyang pinaka-resulta. Kada, kasoyo. Kada, kasoyo. The same with chada, to sleep. Okay. Kada is to go yan. Diba? Sa present tense ay I go. Halimbawa, I go to school. So, past tense na, I went or nagpunta. Chada, to sleep. So, past tense is slept or natulog. So, chada, tanggalin natin si da. Matira ang stem, cha, tapos kuhain natin itong parte na to. Chasoyo. So, kagaya din kay kada, ganito ang magiging kalalabasan niya. Tapos, i-add natin ito. Dito natin ilagay sa ilalim si sangsyot, chasoyo. Chada, chasoyo. I slept, natulog. Chasoyo. Cha. So, dito naman tayo. Kung ang last vowel naman niya ay u, so same pa rin as soyo pa rin ang i-attach natin. Pero this time, tatangganin lang natin si iyong or itong below. Kasi yung u, tapos itong asoyo na part na to ay pagsasamahin natin siya. Kagaya dito sa ating halimbawa, uda, pag magko-conjugate tayo, tatanggalin natin ang da, matitira ang stem natin na u. Tapos, ikakabit natin or i-attach natin siya dito kay asoyo without si iyong, without yung bilog.
So, dito natin siya ililipat. So, ganito ang mangyayari sa kanya. Uda, ang kanyang past tense ay wassoyo. So, ganito yan, di ba? Tapos, isasama natin ito, ang asoyo na to. Dito natin siya ilagay sa tabi. Kaya, ganito po ang kanyang resulta. Si Uda magiging wassoyo. Wassoyo. Uda, wassoyo. Came or dumating. So, same din kay Puda, to see or to watch. Puda, conjugate natin, tanggalin natin si da, matitira ang ating stem na bu, tapos ikakabit natin siya kay asoyo. So, i-combine natin siya dito, kaya ganito ang kanyang kalalabasan. Bu plus asoyo. So, dito natin siya sa tabi, tapos, yan. Kaya ganyan po ang magiging resulta ni Puda as past tense, magiging pasoyo. Pasoyo. Okay, pasoyo. Kaya magiging pasoyo. Yan, so, or watch, or nakita, or napanood, or nanood. Ngayon naman, osoyo naman tayo. Tapos na tayo kay asoyo. Vowel other than a or u. Ibig sabihin, hindi a, hindi u. Doon natin ikakabit si osoyo. Halimbawa, si o, yo, i, etc. Basta hindi a, hindi u, ang ikakabit or i-attach po natin ay osoyo. So, dito sa case natin, kung halimbawa isa sa mga ito ang kanyang huling vowel, pero ang kanyang huling letra ay consonant or may patsim siya, kukuhain natin buong osoyo. Yan ang i-attach natin. Halimbawa, yung salitang ikta. Ikta to read. Tinanggal natin ng da, ito yung stem natin. Ang kanyang huling vowel ay i. Pero meron siyang patsim o ang huling letra niya ay consonant. Buong osoyo po ang i-attach natin. So, ik plus osoyo magiging ilgosoyo. Ilgosoyo. Diba? Ilgosoyo. Ik plus osoyo. Yan. Kaya ang past tense ng ilgoyo ay ilgosoyo. Ilgosoyo. Next example, mokta. Ilgosoyo. Read or nagbasa. Next, mokta. Tanggalin si da, matira ang stem natin na mok plus osoyo. Kagaya kay ikta, naging ilgosoyo, dito ay mogosoyo. Mok plus osoyo. Bogosoyo. Bogosoyo. Ate or kumain. Yan. So, sa case naman ni kapag ito yung vowel natin, o, yo, o. So, same pa rin na osoyo. Pero, ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin itong o. Deleted na tong o. Kagaya din sa present tense, tatanggalin natin tong o. Kumbaga, ito lang ang ikakabit natin. Okay? Ito lang ang kukuhain natin. Yan. So, halimbawa yung salitang to send, or, ayan, to send, puneda. Tanggalin ang da. Ang stem natin ay pune. Pune. Diba? Ayan, last vowel niya. Kuhain lang daw natin sa osoyo yung itong part, wala na yung o. Delete na yan. So, pagsasamahin natin yan. So, ito, yung sangsiyot, itong dalawang S na to, dito natin yan ilalagay sa baba. Tapos, tsaka natin gagawin. So, ganito po ang resulta niya. Punesoyo. Punesoyo. Kaya ang past tense ng puneda, punesoyo. Punesoyo. Yan, sent or pinadala. Punesoyo. So, kay kyoda, tanggalin ang da, matitira ang kyo. Kuhain natin ito. Yan, ganito ang magiging final result niya. Kyosoyo. Turned on or binuksan. Kyo. Tapos, kuhain natin. Kyosoyo.
Kaya ganyan ang kanyang final result. As past tense, 켰어요, turned on or binuksan. Para naman sa mga verb na nagtatapos sa hada, kagaya sa present tense, di ba magiging heyo siya? Ito naman, change to 했어요. 했어요. So, ang kanya talagang kumbaga parang formula niya is ha plus 였어요 equals 했어요. So, parang madali siyang tandaan, hada magiging 했어요. So, word na 공부하다 to study, 공부하다 magiging 공부했어요. 공부했어요. Studied or nag-aral. So, dito sa mga sample sentences natin, kada. Kada, tanggalin si da, ka. Since parehas naman silang a, diba, buburahin na natin yung isang a. So, ito lang ang i-add natin. Kaya magiging kada, magiging 갔어요. 갔어요. 어디에 갔어요? Where did you go? 어디에 갔어요? Where did you go? Saan ka nagpunta? Sabi niya, 학교에 갔어요. 학교에 갔어요. Nagpunta ako sa school. I went to school. 학교에 갔어요. 하다, kagaya po kanina, 하다 magiging 했어요. 어제 뭐 했어요? Anong ginawa mo kahapon? 어제, kahapon. 뭐, what? 했어요, ginawa. What did you do yesterday? Ano ginawa mo kahapon? 어제 뭐 했어요? 숙제하다. 숙제했어요. I did my homework. Ginawa ko ang homework ko. 숙제했어요. So, 하다 magiging 했어요. Okay, next one. 먹다. Kunin natin ang stem, mok. Dahil ito ay may patsim or tatapos sa consonant, buong ossoyo siya. Ang last vowel niya ay o. So, 먹었어요. 피자를 먹었어요. I ate pizza. Kumain ako ng pizza. 피자를 먹었어요. Yan. So, sa ngayon ay meron na tayong present tense at past tense. Napag-aralan na natin ng present tense and past tense. And next lesson natin ay ang future tense. So, yung undong hada to work out, undong heyo. Present tense, undong heyo. Past tense, undong 했어요. undong 했어요. 쉬다, to rest, magpahinga. 쉬어요. 쉬어요. Past tense niya, nagpahinga, 쉬었어요. 쉬었어요. To wait, maghintay, 기다리다. Present tense, 기다려요. 기다려요. Past tense, 기다렸어요. Naghintay, 기다렸어요. To buy, 사다. 사요. 사요, bumili. 샀어요. 샀어요. Past tense, 샀어요. Yan, activity. So, 만나다. 만나다 is to meet. To meet. 친구를 blank. Teng, teng, teng. Did you meet your friend? Sabi niya, 네, 친구를 blank. Yes, I met my friend. Okay, so yan. Sagutan natin, paano natin i-conjugate sa past tense form si 만나다. Okay, leave your answer sa comment section. At hanggang dyan ang ating napag-aralan. 감사합니다, 여러분. 다음에 또 봐요.